Hello Collective! Gawa po tayo ng love reading. Okay. So, na-excite ako bigla dito sa mga bagong decks ko. So, ito muna yung gagamitin ko for today's reading. Ito ay fresh na fresh pa. Kaka-unbox ko lang kanina. Timeless reading po ito by the way at gusto ko magpasalamat po sa inyo. Sa inyong patuloy na pagsubaybay, suporta bago man po kayo dito or matagal na. So, alamin natin ano ba yung mga energies dito sa person on your mind. Ang unang card dito is behind the mask, hidden emotions, concealing true self, afraid to show reality. So, pwedeng hindi nagpapakatotoo tong person mo. Sinasabi rito na maybe itong person na to is hiding behind a mask. Catfish, pretending to be someone else online, fake profile, deceptive images, not what you think I am. Okay. So parang tugma nga ito, ano kasi pareho yan eh. Yung unang card na lumitaw, parang sinasabi nga na itong person na to is wearing a mask. Tapos yung sumunod, pretending to be someone else, fake profile. So, pwedeng kaduda-duda yung credibility nitong person na ito. So, kung na-meet mo siya online, pwedeng yung profile na ginagamit niya is hindi talaga yun yung pwedeng dummy account lang, hindi talaga yun yung original na ano niya, profile or account niya. And deceptive talaga yung energy niya, ano? Ano pa? O pa tayo? Fake flex talaga, oh. Alam mo, parang fake talaga tong person na ka-deal mo. Kung sino man tong person on your mind. Ito may label man kayo wala. Basta kung sino tong kakonect mo, parelasyon mo, person on your mind. Ano yung third card? Sinasabi rito, pretending wealth, showing off, borrowed luxury, deceptive bragging, rich on Instagram, broke in real life. So, hindi talaga siya, kung anong nakikita mo na pinoproject niya sa social media, hindi talaga yun yung real personality niya, pagkatao niya. Halimbawa, pinapakita niya doon, Japorm siya, marami siyang datong, pero in real life, broke daw talaga siya. Hindi, alam mo yun? So, parang, doon pa lang, questionin mo na yung personality, pagkatao. Kung bakit kailangan magpanggap, di ba? Hindi siya maging totoo. Doon pa lang questionable na eh. So, pinapakita niya rito na Japorm siya, maporma, maraming datong, pero in real life, broke nga daw siya. Alam mo yon, yung parang ginagawa niya yan to impress. Para siguro ang tawag dito, maka-attract siya ng ng target niya. Or pwede rin naman na may mga insecurities tong person to, bakit niya kailangan gawin yun. Pero pa rin eh. Off pa rin yun eh. Smells fishy pa rin yun sa akin. Di ba? Ascension, spiritual growth, higher awareness, next level consciousness, elevating myself. So, feeling ko itong card na to is something related sa'yo. Parang yan spiritual leveling up.
Baka yung iba sa inyo nasa ano kayo, period kayo ngayon ng ascension. Parang nagkakaroon kayo ng spiritual leveling up or awakening. Kuha pa tayo ng iba pang cards. Na-excite ako. Hindi ko pa to nagawa ng video ng flip through. Pero ginamit ko na siya. Na-excite ako. Tingnan natin. Nothing adds up. Ano sinasabi? Inconsistency, suspicion, God knows. So, yun naman pala eh. Pwede kasing nasisense mo na to. Especially kung nakikinig ka sa intuition mo, yung gut feelings mo. Mafe-feel mo talaga na merong something off dito sa person mo base dito sa mga unang energies na lumabas. No? Kasi isa pa doon, maaaring napapansin mo na yung mga inconsistency pagdating dito sa person mo. Okay? Maano yan eh. Mapagtatahi-tahi mo rin yan eh. Yung mga red flags, yung mga signs. So, listen to your intuition tungkol dito sa person mo. Kasi, maliwanag talaga na nakamaskara siya. Hindi siya truthful talaga. Honest sa'yo. No, nagpapanggap pa nga siya eh. Magpo-project siya ng false na ano eh, false lifestyle, false image, no? Para lang magmukha siya sigurong attractive. Cycle repeat. Same drama, different days, stuck loop. So para sa'yo, hindi na to bago. Actually, yung ganitong mga nangyayari. Pwedeng ano eh, pwedeng naging pattern na to sa'yo eh, sa buhay mo, sa love life mo. Yung mga ganitong eksena. So, the more na dapat nag-ascend ka na eh, the more na dapat nag-level up na yung consciousness mo, yung awareness mo, pagdating sa mga ganitong bagay. No? Kasi ang tendency nito, parang paulit-ulit yung mga ganitong pattern sa love life mo. Kung yung mga lessons na yun, hindi mo i-apply, kumbaga kung hindi mo i-apply yung mga lessons na natutunan mo in the past, magiging ano lang siya, repeating cycle. So, at eto na naman, dito sa reading mo, parang lumilitaw na naman na parang nagre-repeat na naman uli yung cycle na yan. Never really over. Anong sinasabi? Lingering energy, soul tie, no closure. Oh. Okay, hindi kaya meron kayong karmic business nitong person na to? Kasi meron kayong soul tie eh. And lumilitaw dito na parang walang closure. So parang nagkaroon na ng actually, baka nagkaroon na ng separation, no contact situation or breakup dito. Disconnection. Kasi, parang meron binabanggit dito about closure. So, eto yung mga energies mo sa ilalim, obviously. Etong mga energy dito sa taas is energy ng person on your mind, person nakakonect mo. May label man kayo, wala. Tapos, etong linya na to is yung mga energies mo. More on, parang puro energies mo yung lumilitaw rito. So, para sa'yo, hindi pa over. Para sa'yo kasi walang closure, hindi nabigyan ng kaliwanagan, no? Pwede kasing nagkikling ka pa eh. Kaso nga lang itong mga bagay na na-reveal dito about your person is pwedeng enlightening na rin yan. Kasi parang sinasabi dyan eh, itong person mo is hindi naging honest, truthful sa'yo, no? Nagpretend lang talaga. O love bombing. Intense start. Sudden withdrawal, confusion. So this person is making you feel confused kasi pwedeng nung una, intense yung connection ninyo, exciting,
very active ang communication ninyo, then all of a sudden, biglang nagkaroon ng disconnection, withdrawal, or even ghosting, no contact, no? So, yun yung reason bakit ikaw ay walang closure, yun yung reason bakit parang naiwan ka sa ere, confused, and all. Okay? So, hindi ko nga alam kung ito ay na-meet mo online lang, LDR ba kayo, whatever, pero yun yung mga energies, initial energies, no? Ano pa? Sige, kuha tayong tarot cards para clarify natin yung mga energies dito. So, ano yung next? Pensya na kayo, wala akong boses kasi ang dami ko ng ginawang reading. Oh, naging manipulative talaga tong person na to. And yung cycle na yun is hindi natatapos kung iaalaw mo nang iaalaw na mag-repeat yan. Ito, parang may mga hidden agenda tong person mo. Baka hindi ko alam kung one of those hidden motives agenda is related sa pera. Baka ikaw ay very generous person or nakikita niya may kaya ka sa buhay or maganda yung income mo, position mo. Kasi yun din yung naging image niya na nagpo-project siya kunwari na may marami siyang tattoo or burgis siya, may kaya siya, may pera siya. Pero actually, in real life, broke siya. Siguro, tinatry niyang i-match yung energy mo kung na-meet ka niya, umpisa pa lang nakita ka na niyang successful, so hindi ko alam kung if that is a sign ng insecurity, para lang hindi mo siya siguro i-reject or para lang makasabay siya sa'yo kahit na alam naman niya na kasi nungalingan lang yung ginagawa niya pagpo-project, no? Or meron talaga siguro, hindi ko lang alam talaga kung may hidden motive din siya since merong magician din dito. So, what's next? Alam mo, nakikita ko pa rin dito with the moon card na walang malinaw. Sa tingin ko lang walang malinaw na closure pa rin na darating sa'yo in the near future or itong mga susunod na days or weeks. Kasi andito pa rin yung moon card mananatili pa rin mysterious or walang closure, walang clarity pagdating dito sa person mo. And nananatili pa rin may mga bagay na hidden dito. Sa tingin ko lang hindi pa marireveal itong mga ito sa'yo, lahat-lahat. But ang nakikita ko rito is mahihirapan ka talagang mag-move on kasi andito pa rin ang Four of Pentacles, which is your energy na feel ko na mag-hold on ka pa rin dito. Could be baka umaasa ka pa rin sa mga susunod na araw or weeks or months, baka umasa ka pa rin, maghintay ka pa rin dito sa person na to. Kahit na nila love bump ka lang niya. Okay? So, nakikita ko is manifesting Pwedeng mina-manifest mo na magparamdam siya or bumalik siya kung naputol yung connection nyo, kung ginost ka man neto or whatever, na-disconnect kayo. And ang nakikita ko dito is a period ng pagiging single sa side mo. Oo. So, wala pa rin closure answers coming from this person. Yun lang yung maliwanag na nakikita ko sa mga cards mo. And I don't know kung meron ng married dito, kung gaano mo ba kakilala tong person na to, kung sino man yung married sa inyong dalawa. It could be sa side niya, sa side mo, or hindi ko alam kung pareho kayong married na. Pero definitely may mga lesson kang matututunan dito, actually. Etong person na to is more of a lesson Spiritual lesson actually, kasi lumitaw na yan dito. Parang yun yung
Kasi 'di ba, yung mga taong nami-meet natin sa buhay natin, it's either a lesson, 'di ba? Kung hindi siya yung para sa'yo, lesson siya sa buhay mo. So, parang nafe-feel ko itong specific na person na 'to is meron siyang lesson na ituturo sa'yo. Bakit bakit mo siya na-meet, bakit siya dumating sa buhay mo. Hindi ito yung person para magstay sa buhay mo. Kumbaga, hindi siya yung person na love of your life, magi-stay sa'yo. But a person na ano, magtuturo sa'yo ng lesson para mas maging better ka or stronger person ka para doon sa next person or doon sa nakatakdang person talaga na para sa'yo, yung pinakadawan mo. So, yun yung nafe-feel ko rito. Kasi itong person na to is capable of manipulating, tricking you. Doon pa nga lang nagawa niya ng magpanggap. Hindi ikaw naman ay siguro nagtiwala ka, no? So, ano pa, para mga closing messages na lang dito. Additional messages. By the way, mga signs na meron dito, merong Taurus, Pisces, or Gemini. Pwede rin may ibang Earth, Taurus, Virgo, or Capricorn. Pero yung malinaw dito na majors ay Gemini, Pisces, at saka si Taurus. Yan na lang natin ano pa yung additional message sa iyo. Wake, work, scroll, repeat, burnout cycle, routine collapse. So, parang etong frustration mo, itong disappointment mo, or pagiging sad mo, or broken-hearted about this person is dinadaan mo na lang siya sa work. Kaya lang nagkakaroon ka rin ng burnout paulit-ulit, no? So, yung pattern sa love life mo, paulit-ulit, yung burnout cycle sa work, and life balance mo is paulit-ulit din, no? So, kailangan mo ng grounding, centering. Kailangan maibalik sa balance lahat. Still waiting on a sign. O, diba yun yung sinabi ko sa iyo kanina dito sa 4? Andun pa rin yung tendency na sa mga susunod na weeks, days, or months ay maghihintay ka pa rin dito sa person na to. Or mananatili kang pinaghihintay. Ayan, no, doubt, no, divine silence, falling for red flags, attraction, ignored warning. So, yun na nga yung sinabi ko nga. Saan ba dito yun? Eto. Kasi dito pa lang lumitaw na may mga signs na sa nating ads up card. Pero in-ignore mo lang yun nung umpisa pa lang. So, alam mo yun, kumbaga parang may fault ka rin dito in a way. Kasi, umpisa pa lang, na-feel mo na yung intuition mo, na-feel mo na may mga red flags, pero in-ignore mo yan. Nag-fall ka pa rin dito sa person na to. Nagpadala ka pa rin doon sa emotions mo. Social battery 0. So right now, you're feeling drained, very down, antisocial, parang feeling gloomy, depressed dahil dito sa person na to. Which is for me, kung ako tatanungin, parang hindi worth it. Kasi nga, una pa lang, naging fake na siya sa'yo Okay? So, it's up to you to decide. Yan po yung reading ko sa inyo. Don't forget to subscribe or follow kung bago po kayo dito. Kung na-appreciate nyo, natuwa kayo, naaliw kayo, may napulot kayo, nakarelate kayo, don't forget to leave a reaction, a comment, pa-share. Take care. God bless. Babush.